Bakit ba lagi na lang akong pinagdidiskitahan nyo? Bakit ako na lang lagi nakikita ninyo? Lagi na lang ako yung gumagawa ng mali. Lagi na lang ako yung pinapagalitan ninyo. Ano, kasi ako yung tarantado sa pamilya na to? Kung nagsasawa na kayo sa akin, palayasin nyo na ako. Ayoko na naman kasi kayo makita eh. Sino ba nagsabing gusto ko pang tumira dito? Ito ang pagsinghal ng binatang si Eric sa kanyang mga magulang nang pagsabihan siya ng mga ito. Nang mabalitaan nila na napaaway na naman ang binata nilang anak. Aba, sino ka para sigawan mo kami ng ganyan? Ganyan ka ba namin pinalaki, Eric? Maging bastos? Sa mismong mga magulang mo pa? Alam ko 15 anyos ka pa lang. Magbabago pa yung takbo ng utak mo pero hindi ka pwedeng maging bastos ng ganyan. Lalong-lalo na sa mga magulang mo. Ginagawa lang namin ang dapat para sa'yo. Napatigil sa pagsasalita ang tatay ni Eric na si Robert nang biglang sumingit si Eric. Paulit-ulit na naman yung sinasabi mo. Wala na akong pakialam sa inyo. Huwag yun na akong hanapin. Hinding-hindi na ako babalik sa lintik na pamamahay na to. Sigaw ni Eric bago lumabas at padabog na sinara ng malakas ang pinto. Nagkatinginan na lamang si Robert at ang kanyang asawa na si Emily. Hindi na kasi nila alam ang gagawin. Isa ka nilang anak na si Eric. Hayaan na muna siguro natin siya ngayon, mahal. Alam naman, ganyang edad talaga nagre-rebelde yung mga bata. Napagdaanan na rin naman natin yan. Pagpapalakas ng loob ni Emily sa kanyang asawa. Pero hindi ito tinatanggap ni Roberto. Hindi, Emily. Hindi natin yung pinalaki ng ganyan. Silang dalawa ng kuya niya, pantay ang pagmamahal na pinapakita natin. Paanong lalaking bastos yan? Sabi ko sa'yo, dapat hindi na natin pinag-aaral yan sa private school eh. Sa mga kaibigan ng spoiled yan nakakuha ng ganyang ugali, sigurado ako. Tignan lang natin kung hindi yan babalik sa atin. Desididong wika ng lalaki. Habang nakatitig sa bintana, pinagmamasdan ang kanyang anak na si Eric na paunti-unting lumalayo. Hindi naman ganito nagsimula ang kanilang pamilya. Sa katunayan nga niyan, papa's boy si Eric. Simula noong bata pa lamang ito ay lagi niya nang kasakasama ang kanyang tatay na si Roberto. Mapagmahal din ang kuya niya na si Rafael. Masasabi na lahat ng gusto ni Eric ay nakuha niya sa buhay. Pero talaga namang lahat ng sobra ay masama. Hindi kasi napapansin ng mag-asawang Robert at Emily na nai-spoil na pala ang kanilang anak sa mga ginagawa nila sa kanya. Ni hindi man lang ito napagalitan o napalo noong maliit pa ito. At sa halip ay palaging itong nakukuha ang lahat ng mga gusto niya. Pero lalo pang lumala ang sitwasyon ni Eric. Noong habang lumalaki siya, ay lumalaki rin ang inggit na nararamdaman niya sa kanyang kuya Rafael. Matalino kasing bata si Rafael. Honor student ito lagi mula elementarya. Ni minsan ay hindi niya binigo ang kanyang mga magulang. Walang bisyo ang kanyang kuya. Pag-aaral, pamilya, at kapilya lamang ang inaatupag nito. Ni girlfriend ay hindi ito nagkaroon ng oras para doon. Nagsimula namang maramdaman ni Eric ang pagkainggit niya sa sarili niyang kapatid noong grade 6 siya. Nagkasabay kasi ang graduation niya at ang graduation ng kuya niya sa high school. Kailangang mamili ng mga magulang niya kung saan pupunta. Maski oras kasi ay sabay gagraduate ang dalawa. Ma, paano yan? Gagraduate na ako bukas. Sinong maghahatid sa akin sa stage? Pag-aalalang wika ng batang si Eric sa kanyang nanay. Tumingin naman si Eric sa kanyang anak na si Rafael. Sige ma, wag na kayong pumunta sa akin. Kay Eric na kayo pumunta. Mas mahalaga yung elementary. Lalo na, mas matanda naman na ako ngayon. Nakakalungkot naman kung yung graduation ko ng LM pumunta kayo tapos kay Eric hindi. Sige na ma, sa kanya na kayo pumunta. Hindi makasariling wika ni Rafael. At alam din naman ni Emily na ito ang sasabihin ni Rafael dahil mabuti itong kuya. Natuwa naman si Eric dahil sa kanyang narinig. Sigurado ka ba kuya? Sa akin sasama sila mama? Ikaw, sinong magsasabit ng medal sa'yo? Pag-aalalang tanong ni Eric sa kanyang kuya. Sus, huwag mo nang problemahin yun. At saka, nandiyan naman si Yaya. Si Yaya na lang yung magsasabit sa akin. Papakita ko na lang yung mga pictures sa inyo ma. Marami akong medal na maiuwi ngayon. At saka, pwede naman na tayong mag-video call kung sakali. Video call na lang tayo ni Yaya kapag ako na yung mag-i-speech sa stage, okay? Bilin ni Rafael sa kanyang nanay. Tumango naman si Emily.
Sayang naman nak, hindi ka namin pwedeng makita ng personal. Ikaw pa naman yung valedictorian ng klase ninyo. Ikaw yung mag-i-speech sa harap. Sobrang nakaka-proud ka pa naman sanang makita. Nag-isip ng malalim si Emily kung paano nila masusolusyonan ng problema. Hindi naman kasi pwedeng magpakita sila sa dalawang lugar sa isang pagkakataon lamang. Kaya naman kinonsulta niya na ang kanyang asawa na si Robert. Ano bang gagawin natin? Paano natin mapapanood ng sabay yung mga anak nating gumraduate? Pag-aalala lang tanong ni Emily sa asawa. Tumingin naman ng seryoso sa kanya si Robert. Hindi naman natin pwedeng hayaan lang si Rafael na mag-speech doon nang wala tayo. Ganito na lang, ako na lang munang pupunta kay Rafael tapos ikaw yung pupunta sa graduation ni Eric, okay ba yun? Suggestion ng lalaki sa kanya. Ngumiti naman si Emily. Sige, ganun na lang. Paki-videoan yung speech niya, gusto kong mapanood. Bilin nito sa asawa. Nang marinig ito ni Eric ay sobra siyang nagdamdam dahil mas pinili ng tatay niya na mapanood ang speech at graduation ni Rafael kaysa sa kanya. Naramdaman ni Eric na tila ba nakakalimutan ng tatay niya na daddy's boy siya at gusto niyang present ito sa lahat ng mga okasyon sa kanyang buhay. Hindi na nagsalita pa si Eric. Tinimkim niya na lamang ang sama ng loob na nararamdaman niya at pagkatapos ay buong araw na bumusangot. Eric anak, huwag ka niyang mag-alala, pupunta naman ako doon. At saka kawawa naman si kuya mo kung walang manonood ng speech niya. Buong taon niya yun pinaghirapan eh. Minsan lang siyang mag-high school. Isang beses lang yun mangyayari. Pagpapaliwanag ni Emily sa batang si Eric. Porket gagraduate siyang valedictorian. Ako, wala. Gagraduate siyang mag-i-speech. Ako, uupo lang, walang medal. Kaya gusto ni daddy na sa kanya pumunta. Sige, ako na bobo. Hindi na akong isipin pa. Pagmamaldito nito sa kanyang nanay. Sa ganitong mga pagkakataon ay dapat pagsabihan ng isang matinong magulang ang kanyang anak. Ngunit, bigo si Emily na gawin ito. Masyado kasing mahina ang loob ni Emily na maski sa kanyang mga anak ay hindi niya ito magawang pagalitan. Nang marinig ni Emily ang mga katagang sinabi ni Eric ay napatahimik na lamang siya. Hindi niya alam ay bumubuo na pala siya ng isang anak na magiging suwail sa kanila at magiging sakit ng ulo sa pagdaan ng panahon. Lalo lamang lumalago ang galit ni Eric sa kanyang kuya hanggang sa tumuntong na nga siya ng high school. Lalo niyang hindi pinagbutihan ang kanyang pag-aaral. Maski sa school ay siya ang nasunod kung saan siya mag-aaral. Ayaw man ng kanyang mga magulang na mag-aral siya sa private school dahil ang gusto niyang paaralan ay kilala sa pagkakaroon ng mga batang pasaway o kaya mga gang member. Pero pinilit pa rin ni Eric ang sarili niyang kagustuhan at katulad ng maraming mga pagkakataon ay wala ring nagawa ang kanyang mga magulang at nasunod din siya sa huli. Doon nga ay nakakilala si Eric ng mga taong katulad ng ugali niya. Mga taong may galit din sa mga kapamilya nila. Mga taong galit sa gobyerno at mga taong gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot. High school pa lamang si Eric ay naging rallyista na siya. Sumasama siya sa mga college student na kanyang mga kaibigan na nakikipag-rally. At kung minsan naman ay tumatambay siya kasama ang kanyang mga gang member. Sa murang edad, lahat ng uri ng bisyo noong high school mula sa pagsusugal, paninigarilyo, pag-inom ng alak at paggamit ng pinagbabawal na gamot ay nasubukan ng lahat ni Eric. Pakiramdam niya kapag ginagawa niya ito ay hawak niya ang mundo. At siya ang pinuno ng lahat. Hindi naman tanga ang pamilya ni Eric at nararamdaman nila ang ginagawa ng binata. Kaya naman ang unang gumawa ng paraan para kausapin si Eric ay ang kanyang kuya na si Rafael. Bilang mabuti kasi siyang kuya ay hindi niya matanggap na naliligaw na ng landas ang kanyang bunsong kapatid. Kaya naman, minabuti niya na itong kausapin. Eric, pwede ba tayong mag-usap pagkatapos kumain? Pagpapaalam ni Rafael sa kapatid habang nagsasalo-salo sila sa hapunan. Hindi naman siya tinignan ni Eric at hindi rin ito umimik. Eric, hintayin kita sa kwarto mo mamaya. Dagdag pa ni Rafael. Nang matapos nga ang hapunan, pagkaakyat ni Eric sa kwarto ay natagpuan niya doon ang kanyang kuya. Nakaupo sa kama niya. Anong ginagawa mo dito? Hindi naman ako pumayag na mag-usap tayo ha. Bad trip na wika ni Eric. Anong gusto mong gawin ko? Magmakaawa sa'yo na kausapin mo ako? Eric, ilang taon ka pa lang. Ang bastos mo nang sumagot sa akin.
Sagot naman ni Rafael. Ano? Kaya ka nandito kasi sisermonan mo na naman ako? Tama na. Ayoko na makarinig ng mga sermon ninyo. Pagod na akong marinig kayong lahat. Wika nito at ako mang lalabas na sana. Nang biglang hawakan siya ng kanyang kuya sa braso. Rafael, gusto lang kitang makausap. Kung may problema ka pwede mo namang sabihin sa akin eh. Wika nito habang mahigpit ang pagkakahawak niya sa braso ng kapatid. Bitawan mo nga ako, ayaw nga kitang makausap. Sagot naman ni Eric pero hindi pa rin siya binitawan ng kanyang kuya. Ano ba? Gago ka! Alam mo bang ikaw yung problema ko kung ba't ako nagkakaganito? Bitawan mo nga ako! Dagdag pa nito. Ha? Bakit mo nasabing ako yung problema mo? Pagtatakang tanong ni Rafael habang sinusubukan na hataking papasok ng kwarto ang kapatid. Pero hindi niya inaasahan ang gagawin nito sa kanya. Nang hindi kasi bitawan ni Rafael sa Eric, ay binigyan ng isang malakas na sapak ni Eric ang kuya niya na nagdulot para halos mahimatay ito. Agad na bumagsak si Rafael sa sahig. Nagkaroon ng isang malakas na kalabog na nagdulot para magulat ang mga magulang nila. Agad na umakyat si Robert sa kwarto. Anong nangyari dito? Nakita niya ang panganay niyang si Rafael. Saan ka sinuntok? Pag-aalalang tanong nito. Umiling naman si Rafael. Huwag mo na akong alalahanin, ma. Kailangan niyong kausapin si Eric. Hindi ko na alam kung anong tumatakbo sa utak ng batang yun. Baka mapahamak pa siya sa mga ginagawa niya. Pag-aalalang wika ni Rafael. Napakabuti mo talaga, nak. Nasaktan ka ng lahat-lahat. Kapatid mo pa rin ang iniisip mo. Naiiyak na wika ni Emily. Naluluwa si Emily at nasasaktan dahil nakikita niya na nag-aaway ang kanyang mga anak. Ni minsan sa paniginip niya ay hindi niya pinangarap itong mangyari. Pero may parte rin sa puso niya na sinisisi niya ang kanyang sarili dahil hindi niya napalaki ng tama ang kanyang anak na si Eric. At lahat lamang ng gusto nito ang nasusunod. Sa sala naman ay naabutan ni Robert ang kanyang anak na nakaupo sa sofa na tila ba ay walang nangyari. Kaya naman, agad niya itong pinatayo. Eric, anong ginawa mo sa kuya mo? Pagkumpronta ni Robert sa anak. Tinitigan lamang siya ni Eric at nagsalita. Kasalanan niya yun. Sinabi kong bitawan niya ako, hindi niya pa rin ako binibitawan. Gigil na wika nito. At sapat na rason na yan para suntukin mo siya? Nasaan yung pagrespeto mo sa mga nakakatanda sa'yo, ha? Galit na wika ni Robert. At doon ay nagkaroon na ng komosyon. Nagkasagutan silang dalawa at nauwi ito para maglayas si Eric. Sa pag-alis ni Eric sa kanilang bahay, ang unang pinuntahan niya ay ang matalik niyang kaibigan na si Marcus. Kamiyembro niya rin kasi ito sa gang na kinabibilangan niya. Okay lang ba talaga na dito muna ako tumira? Wika ni Eric sa kaibigan. Oo naman, wala naman ding nakatira dito. Yun nga lang, medyo maliit tong lugar na to. Alam mo naman na hindi ako nagbabayad ng renta. Nakikituloy lang ako dito. Sagot ni Marcos sa kaibigan. Habang pumapasok si Eric ay tinititigan niya ang loob ng bahay ni Marcos. Isa itong bakanting basement na halatang matagal nang inabandona. Wala kasing pamilya ang kaibigan niyang si Marcos. Hindi na rin ito nag-aaral at lulong ito sa bisyo. Napansin niya na sobrang kalat ng paligid at ni maayos na banyo ay wala si Marcos. Paano mo nagagawang tumira dito? Pag-iinarting wika ni Eric sa kaibigan. Tinitigan naman siya ng masama ni Marcos. Hindi nito nagustuhan ang tono ng pananalita ni Eric. Kaya naman, agad niyang kinuwelyuhan si Eric at sinandal ito sa pader. Tinitigan niya ito ng mata sa mata, sabay sabing, kung ayaw mong tumira sa bahay ko, hindi kita pinipilit. Sa susunod na sabihan mo ulit ako ng ganyang bagay, tatanggalin ko dila mo, naintindihan mo? Wika nito kay Eric. Nagulat naman si Eric sa inasta ni Marcos. Sorry, hindi ko naman sinasadya. Hindi ko na uulitin, promise. Agad na wika ni Eric nang makita niya na halos sasaktan na siya ng kaibigan. Agad namang tinanggal ni Marcos ang pagkakahawak niya sa kwelyo ng kaibigan. At pagkatapos ay hindi niya na ito kinausap. Bumalik si Marcos sa kanyang ginagawa. Ito yung paggamit ng pinagbabawal na droga. Natatakot naman na ang batang si Eric noong mga pagkakataong ito. Nag-aastang matanda man kasi siya. 15 anyos pa lamang siya noong mga panahong ito at hindi pa buo ang kanyang kalooban. Kaya naman nang sumapit ang gabi ay sinubukan ni Eric na makatakas sa basement na iyon.
Ngunit laking gulat niya nang nilalak pala ni Marcus ang pinto tuwing bago siya matulog. Kaya naman, wala siyang ibang choice na hintayin si Marcus na makatulog para kunin ang susi nito at matanggal ang padlock. Hanggang sa dumating ang 12:00 ng madaling araw. Matapos ang mahaba-habang paghihintay, sa wakas ay sigurado na si Eric na tulog na si Marcus. Agad niyang pinuntahan ang kinalalagyan ng susi kung saan niya nakitang nilapag ito ni Marcus. Nang makita niya ito ay dahan-dahan siyang bumalik sa pinto para tanggalin ang pagkakapadlock. Ngunit masyadong malakas ang pagkalinsing ng susi at ng metal na padlock na nagdulot para maalimpungatan si Marcus. Anong ginagawa mo? Bakit mo binubuksan yung pinto? Galit na wika nito kay Eric. Kasi sumasakit yung tiyan ko, kailangan kong mag-CR. Sabi mo kasi medyo malayo pa yung CR dito kaya hindi na kita ginising. Ako na lang sana yung magbubukas. Pagpapalusot ni Eric. Tinitigan siya ng masama ni Marcus. Sigurado ka bang yun yung dahilan mo? Tanong nito sa kaibigan. Masakit ba talaga yung tiyan mo? Dagdag pa nito. Tumango naman si Eric. Maya-maya pa ay tumayo na si Marcus. May kinuwang isang plastic at arenola. Nilagay niya ito sa gilid ng basement. O yan, wika ni Marcus habang tinuturo ang arenola. Nagtataka naman si Eric sa ginawa ng kaibigan. Ha? Anong gagawin ko dyan? Pagtatakang tanong nito. Diyan ka dumumi. Ganito yung ginagawa ko dito kapag tinatamad akong pumunta sa labas. Pag-uutos nito kay Eric. Mabaho yun. Ayoko dito, di ako sanay. Tinitigan siya ng masama ni Marcus. Di ba sinabi ko sa'yo? Na ayaw ko ng pagsasalitaan mo ng ganyan yung bahay na tinitirahan ko? Wika nito. Dahil sa takot ay wala nang nagawa si Eric. Oo sige, saad niya habang binababa ang kanyang short. Pwede bang may pangharang dito? Tanong pa ni Eric. Walang pangharang. Tayo lang naman nandito, ayaw mo pang makita ko. Sigang sagot naman ni Marcus. Doon ay napagtanto ni Eric na nagkamali siya ng kaibigan na pinuntahan at hindi pala lahat ng kaibigan niya na nakakasama niya sa bisyo ay matitinong mga tao. Kaya naman, ang 15 anyos na si Eric ay walang nagawa kundi dumumi sa harapan ni Marcus. Hindi talaga siya nadudumi ng mga pagkakataon niya yun. Kaya naman pinilit niya na lamang ang kanyang sarili. Pagkatapos, inutusan siya ni Marcus na itapon ang plastic na naglalaman ng dumi niya sa labas. Halos lumipad naman sa saya si Eric nang marinig niya ang sinabi ni Marcus. Eric, siguraduhin mo lang na hindi mo ako niloloko. Pagkatapon mo yung plastic, bumalik ka kagad dito, naintindihan mo? Katakot-takot na pag-uutos nito kay Eric. Tumango naman si Eric. Oo, babalik ako kagad. Itatapon ko lang to saglit. Pagsisinungaling niya. Palingaling ang lumabas si Eric sa basement. Habang nakatitig naman sa kanya ng diretsyo si Marcus. At nang makarating na nga siya sa basurahan, ay agad niyang tinapon ng plastic. Natatakot siyang lumingon kay Marcus. Doon ay nakita niya na nakatitig pa rin ito sa kanya habang nakatayo sa may pintuan. Ano? Ba't hindi ka pa bumabalik dito? Wika ni Marcus sa kanya. Hindi na nakasagot pa si Eric at tumakbo siya ng napakabilis. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na tumakbo siya ng ganito kabilis. Tila ba'y biglang natauhan si Eric sa realidad ng buhay at kung paanong ang komportable ng buhay niya sa piling ng kanyang pamilya. Handa na siyang magbago dahil sa karanasan niyang ito. Ngunit ang problema ay hindi pumayag si Marcus na makatakas siya. Hinabol siya ng lalaki hanggang sa magkalapit na ang kanilang distansya. At ang nakakagulat pa dito ay may dala pala itong baril. Nang makita ni Eric na may dalang baril si Marcus, habang tumatakbo siya ay nagsisisigaw siya sa daan nang hihingi ng tulong. Samantala 5 oras bago nagsisisitakbo si Eric sa takot na baka mapatay siya ni Marcus. Sa bahay naman nila, nag-aalala ang kapatid niyang si Rafael sa kanya. Ma, bakit mo naman pinayagan si Eric na lumayas? Baka may mangyaring masama doon. Anong oras na? Pag-aalalang wika ni Rafael sa kanyang nanay. Wala akong magagawa. Yun yung gusto ng kapatid mo. At baka sa ganoong paraan siya matuto. Tignan na lang muna natin. Sagot naman ni Emily sa anak. Oo nga, tama yung nanay mo. Masyado na namin kinukonsinti yung kapatid mong yun. Panahon na para magtanda siya sa mga ginagawa niyang aksyon.
Pagsingit naman ni Robert. Pero kasi bata pa siya. Hindi niya pa alam na mali talaga yung ginagawa niya. Kailangang pigilan natin siya. Patuloy pang pag-aalala ni Rafael. Ganto na lang. Pahiram na lang muna ng susi ng kotse mo kung di mo ako sasamahan na hanapin siya. Pagpapaalam niya kay Robert. Napakabuti mo talagang kuya. O sige, nag-aalala din naman ako sa kapatid mo. Ito ang susi. Wika ni Robert at inabot na kay Rafael ang susi. Agad na pumunta si Rafael sa kotse at nagmaneho. Ilang oras niyang hinanap sa daanan ng kanyang kapatid pero bigo siya. Hanggang sa may nakausap siyang kaibigan niya na nakitang pumasok si Eric sa isang basement kasama ang kaibigan nitong si Marcus. Sigurado ka ba dyan pre? Kapatid ko talaga yung nakita mo? Pagkaklaro ni Eric sa kausap niya sa telepono. Oo pre, sigurado ako. Kapitbahay ko lang yung kaibigan niyang si Marcus. At nakita ko, siya mismo pumasok siya sa basement. Nag-aalala nga din ako kasi adik yung Marcus na yun. Baka kung ano pang magawa niya sa kapatid mo. Wika ng kaibigan ni Rafael sa kabilang linya. Nagpasalamat naman si Rafael sa kanya at agad na binaba ang kanyang cellphone. Mabilis siyang humarurot patungo sa kinilalagyan ng kanyang kapatid. Pero nang makarating siya doon, ay bukas na ang basement at walang tao. Diyos ko, saan naman kayo napunta yung batang yun? Pag-aalalang wika ni Rafael. Nang makarinig siya ng isang putok, agad siyang nagmaneho papunta sa tunog ng putok na narinig niya. At hindi niya inaasahan ang kanyang makikita. Nakahandusay ang pinakamamahal niyang kapatid habang may nakita siyang isang tao na tumatakbo papalayo sa katawan ng kapatid niya. Mabilis siyang bumaba sa kotse at tinignan kung saan natamaan ang kapatid niya. Eric, okay ka lang ba? Saan ka natamaan? Pag-aalalang wika ni Rafael habang sinusubukang buhatin ang ulo ni Eric. Tumingin naman sa kanya si Eric. Kuya, tulong! Nangihinang boses nito. Oo, tutulungan kita. Saglit lang. Dahan-dahan na tinayo ni Rafael ang kanyang kapatid. Nahirapan man siya dahil sa bigat nito, ay nagawa niya namang maihiga sa upuan ng sasakyan niya ang kapatid niya si Eric. Agad na hinanap ni Rafael kung saan ba natamaan si Eric at doon ay napagtanto niya na tumama ang bala sa may tagiliran ni Eric. Dalawang tama ang natamo nito, sa tagiliran at sa may hita. Kaya naman, mabilis siyang humarurot papunta sa pinakamalapit na ospital. Sa sobrang bilis niya ay nakasanggi na siya ng ilang mga barriers, pero wala na siyang pakialam. Ngunit bigla siyang nakarinig ng sirena ng pulis. Mabilis siyang sinusundan ng mga ito. Alam naman na ni Rafael kung bakit siya sinusundan ng mga pulis. Napakabilis niya kasing magpatakbo pero wala na siyang dapat sayangin na oras. Kung hindi kasi siyang magmamadali ay maaaring mamatay na si Eric sa pangangalaga niya. Kaya naman hanggat maaari ay hindi niya pinansin ang wangwang ng pulis at ang ilang beses na warnings nito. Hanggang sa makarinig siya ng putok na tumama sa side mirror ng sasakyan niya. Sa pagkakataong ito, kailangan ng tumigil ni Eric. Sa pagtigil niya ay agad siyang sumigaw sa bintana. Bilisan niyo, naghihingalo na yung kapatid ko! Wika niya sa mga pulis. Lumapit naman ang dalawang pulis na nanggaling sa police mobile. At doon ay agad nilang nakita ang dugo ang katawan ni Eric. Kaya naman nanghingi sila ng pasensya kay Rafael at hindi na nanghingi pa ng paliwanag dito. Pasensya ka na. Susundan namin yung sasakyan mo papunta sa ospital. Kami na munang bahala sa trapiko. Sige, mauna ka na. Wika ng isa sa mga pulis na sumita sa kanya. Kaya naman, humarurot ulit sa kalsada si Eric. Pero sa pagkakataong ito, ay may nakakonvoy na sa kanyang police mobile. Sa kabutihang palad naman, nadala ng ligtas ni Eric ang kapatid niya sa ospital. Sa tulong na rin ng mga pulis na nag-convoy sa kanila. Ang mga sasakyan na pwedeng magdulot ng traffic sa lugar para makalusot kagad ang sasakyan ni Rafael. Habang nasa ospital si Eric, hindi matapos ang pagpapanata na ginagawa ni Rafael. Nananalangin siya sa Diyos Ama na sana ay mabigyan pa ng pangalawang pagkakataon sa buhay si Eric at muli pa itong makabalik sa kanilang pamilya, lalong-lalo na ang makapaglingkod sa Diyos. Agad namang binalita ni Rafael sa kanyang mga magulang ang nangyari. Nag-aalala itong pumunta sa ospital habang umiiyak naman si Emily. Nasaan yung kapatid mo? Kumusta na siya? Pag-aalalang bungad ni Emily kay Rafael. Nandun pa rin siya sa emergency room. Tinitignan pa ng mga doktor yung kalagayan niya. Sa ngayon wala tayong magagawa kundi ang manalangin. Pagpapaliwanag naman ni Rafael sa sitwasyon. Pero
Dinidig naman ng Diyos ang pagpapanatang ginawa ng kanilang pamilya. 2 linggo matapos ang insidente, tuluyan ng lumakas si Eric. Ayon sa mga doktor na tumingin sa kanya, ay hindi naman daw natamaan ang mga masiselang bahagi ng katawan ni Eric. Kaya naman, hindi na kailangan mag-alala pa ng kanyang pamilya at makaka-recover din ng malakas ang binata. Tinignan naman ni Eric ang nangyari sa kanya bilang blessings in disguise. Dahil kung hindi niya pa ito mararanasan, ay hindi niya pa malalaman ang tunay na kahalagahan ng pamilya at kung gaanong pagmamahal ang binubuhos sa kanya ng mga ito na hindi man lang niya makita. Pasensya na kayo, Ma, Dad, sa nasabi ko noong nakaraang mga gabi. Alam ko na ngayon lahat ng pagkakamali ko at pinagsisisihan kong lahat ng yun. Sana matanggap niyo pa po ako sa bahay. Paghingi ng patawad ni Eric habang umiiyak. Anak, at kahit ano pang gawin mo noon, napatawad na namin yun ngayon. Ngayon, kailangan mo na lang magpalakas para makapag-aral ka na ulit. Namimiss ka na rin ng Kuya Rafael mo. Simula na punta ka dito sa hospital, grabe na yung pag-aalala niya sa'yo. Halos hindi makatulog gabi-gabi. Siya din yung nagbabantay sa'yo kapag tulog na kami. Wika ni Robert sa anak niyang si Eric na nakahiga sa hospital bed. Tumingin naman si Eric sa kanyang kuya. Kuya, totoo ba? Ikaw yung nag-asikaso sa akin? Wika nito. Oo, pero wag mo nang alalahanin yun. Ang mahalaga, gumaling ka na at lumakas, okay? Naramdaman na naman ni Eric na sobrang hindi makasarili ang kanyang kuya at lubos siyang nagpapasalamat dito. Kung hindi dahil sa'yo, kuya, patay na sana ako ngayon. Pinaglalamayan niyo na sana ako. Kung hindi mo ako pinuntahan nung gabing yun, edi sana. Hindi na matuloy pa ni Eric ang kanyang pananalita. Niyakap siya ni Rafael at sabay sinabing, Kuya mo ko, Eric. Sa lahat ng pagkakataon, nandito ako para sa'yo. At kahit maulit muli yung nangyaring yun, palagi kitang hahanapin kahit saang sulok pa ng mundong yun. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Wika ni Rafael habang tumutulo ang kanyang mga luha na nakayakap sa kanyang kapatid. Simula nang mangyari ang insidenteng iyon, ay tuluyan nang nagbago ang pananaw ni Eric sa kanyang buhay. Naging mas magalang na rin siya sa mga nakatatanda sa kanyang paligid at mas lalo niya lamang pinagbutihan ang kanyang pag-aaral. At dahil nga sa pagsusumikap na ginawa ni Eric, gumraduate siyang honor student sa high school. Nalubos namang ikinatuwa ng kanyang pamilya. Dahil sa inyo po ito lahat. Mahal na mahal ko kayo. Kundi dahil sa inyo, wala akong pangalawang pagkakataon ngayon sa buhay. Sa kolehiyo, alam ko na yung gusto kong gawin. Pagbabalita ni Eric sa kanyang buong pamilya. Ngumiti naman si Rafael. Oh, anong gusto mong gawin? Tanong nito sa kapatid. Gusto kong maging abogado. Hindi ko alam pero pakiramdam ko. Kailangan kong gumawa ng paraan para magkaroon ng pangalawang pagkakataon yung mga tao sa mga buhay nila. Tulad ng nangyari sa akin. Bakas sa mukha ni Eric ang kinang sa kanyang mga mata at naging masaya naman ang kanyang buong pamilya. Lalong-lalo na ang kapatid niyang si Rafael. Dahil muli ay nakikita niyang nagkakaroon na ng panibagong dahilan si Eric na ipagpatuloy ang kanyang buhay sa mabuting paraan.